Saan ka galing, Celine? Malamig na bungad ni Franco pagkapasok niya pa lang sa loob ng bahay. Umiwas siya ng tingin dito habang magkasaliko pa mga kamay sa harap niya. Tumutulo pa mula sa laylayan ng bestida niya ang tubig na dulot ng pagsugod niya sa ulan. Do I need to repeat myself, Celine? Tatahimik ka na lang ba dyan? Sorry kung ginabi ako. Nawala kasi ang bag ko. Napahawak siya sa laylayan ng basang damit habang nakayuko. Para siyang isang basang sisiw sa harap nito. Tahimik na iniwanan siya nito at pumasok sa loob ng kwarto nito. Ngunit agad din itong bumalik bitbit ang tuwalya sa isang kamay. Nang lumapit ito sa kanya, ay nagtatakang tiningala niya ang asawa. Seryoso pa rin ang mukha nito, subalit nandoon ang guilt sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Why do you have that kind of look in your face? Mas mapapaaga ba ang pagpapaalis mo sa akin ngayong nagkabalikan na kayo ng tunay mong girlfriend? Tinuyo ng hawak nitong tuwalya ang buhok niya at binalabali yon sa kanyang balikat. Lumambot ang ekspresyon nito. Sorry, Celine. I deserted you on the mall. I was supposed to be by your side, pero hindi kita napansing umalis ng dahil kay Glenda. Pakiramdam niya ay may matulis na bagay na lumapat sa puso niya nang marinig ang pangalan ng babaeng mahal nito. Reality really hurts. Hindi nito intensyong saktan siya, subalit napaka-sensitive nito pagdating sa damdamin niya. Hindi ba nito makuha nang pagbanggit sa pangalan ng babaeng yun? Sa harap niya ay tila karayom na sumusugat sa puso niya. Ano bang nangyari? Tanong niya, kahit na ayaw na niyang malaman pa ang detalye ng pagkakabalikan ng mga ito. Napabuntong hininga ito. Hindi ko makontak si Papa. Nasa business trip siya sa Europe kasama ni Mama. I need to know the truth. Kung may kinalaman sila sa pagkawala ni Glenda sa kasal, hindi ko alam kung anong magagawa ko. Mapait nang umiti si Glenda. Ganoon mo ba siya kamahal? Ha? Itinaas niya ang paningin dito. Ang mga mata niya ay walang kabuhay-buhay. I hate you, Franco. Diretsyong pahayag niya. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang ako tumakas sa kasal. Shock registered on his face. Nanlaki ang mga mata nito at lumatay ang gulat sa mukha nito. Para bang hindi ito makapaniwala sa narinig mula sa bibig niya. What? You are badly mistaken when you thought that I was some kind of angel, Franco. Kinamumuhian ko ang buhay ko ngayon sa piling mo, Franco. Alam mo bang gusto kitang sampalin sa mga oras na to? At alam mo bang gusto kong sabunutan ng nobya mo kanina sa mall? But that's just physical. Walang-wala sa sakit na pinaramdam mo sa akin. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. You are kind, yet you are cruel. You are soft-spoken, yet you are harsh. Alam kong hindi mo ako nakikita bilang isang babaeng pwede mong mahalin. Pero wala kang karapatang saktan ako ng ganito. I hate you! Hinablot ni Celine ang towel mula sa kanyang balikat at hinagis iyon sa sahig. I can't go on like this. Let's have an annulment as soon as possible. Lumuluha ang mga matang sigaw niya. Anong sinasabi mo, Celine? Nag-aalalang humawak ito sa balikat niya. Don't make me say it again. I hate you, Franco. I really hate you. Nawalan siya ng balanse nang makaramdam ng hilo. Sa mga kamay ng kanyang asawa siya bumagsak. Mahigpit na kumapit siya sa balikat nito. Hindi ko sinadya pero nangyari. No, siguro ginusto ko rin to. Pero kahit anong sisi ko sa sarili ko, hindi mo wala-wala tong sakit na nararamdaman ko. So hayaan mong sisihin kita, Franco. Kung hindi ka naging mabait sa akin, hindi sana tayo umabot sa ganito. Kung hindi mo pinaramdam sa akin na espesyal ako, hindi na sana ako umasa. Kasalanan mo, di ba? So you must take the responsibility in all of this. Kahit parang nagdedeliryo ang pakiramdam, ay pilit siyang humiwalay dito. Sinalat ng lalaki ang kanyang noo. Inaapoy ka ng lagnat, Celine. Wala akong pakialam. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nawawala dahil sa sakit na nararamdaman ko. Muli niyang inilapit ang sarili sa asawa. Sinalo ng magkabila niyang kamay ang gwapong mukha nito. Kung hindi man tayo para sa isa't isa, then hayaan mong umabot ako kahit kaunting sandali. Iparamdam mo sa akin na isa rin akong babae sa paningin mo. Inilapit niya ang mukha dito hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga nito. You don't know what you're talking right now, Celine. Subalit hindi nito sinubukang ilayo ang muka nang magdikit ang mga noo nila. Lumamlam ang mga mata nito. Yeah, let's pretend that I didn't know what I'm trying to get myself into right now. Hindi ko gustong daanan ka sa guilt, pero hayaan mong maniwala ako na kahit ngayon lang,
na may puwang ako sa puso mo. Napapikit siya. Napalunok naman ang lalaki habang nakatitig sa kanyang muka. Do you know how beautiful you are? Bulong nito. You are so beautiful, dazzling in my eyes. So fledgling, so pure. Ay, hindi na ako bata. Alam kong kahihinat na ng ginagawa ko ngayon. Naglanda sa magkabilang kamay nito sa kanyang bewang. Yes, hindi ka na isang bata. You are my wife. Matapos nitong sabihin yon, ay tinawid nito ang pagitan ng mga labi nila. When Franco kissed her, it felt like he took her into another world. Pakiramdam niya ay umangat siya sa ere, at ang tanging sensasyong nararamdaman niya ay lalong naging kakaiba. Malaya siya nitong hinalikan. Ang mga kamay nito na nasa kanyang likod ay gumawa ng sariling mosyon. Ibinaba nito ang zipper ng kanyang basang bestida. Tinanggal ng bihasang kamay nito ang lahat ng sagabal. Pareho silang naghahabol ng hininga matapos ang ilang minutong halikan. Dinig ni Celine ang ginawang pagsingap ni Franco nang mapasadahan nito ng tingin ng kanyang katawan. You are so perfect. Bulong nito. Pakiramdam niya ay sobrang ganda niya sa mga puring naririnig niya mula sa kanyang asawa. One thing she was sure of, Franco wanted her, at wala siyang balak na ipagkait ang pangangailangan nito sa kanya. Namigat ang talukap ng kanyang mga mata nang maramdaman niyang singaw ng init na nagbumula dito. And she had goosebumps when she felt her bare hands on her bare skin. Iniyakap niya ang katawan sa asawa. Mariing siniil siya nito ng halik habang hinahaplos ang kamay nito sa kanyang likod. Naramdaman niya ang pag-angat ng mga paa sa ere. Franco cuddled her while kissing her passionately. Subalit ganoon pa man, hindi na napigilan ang antok na humahatak sa kanyang diwa. Her head was spinning, like it's heavier than usual. Mabigat din ang kanyang pakiramdam at di na nakakapaso ang init ng kanyang balat. Sorry, Franco. Let me rest for a while. Saad niya sa magkalapat nilang mga labi. Nagulat na lang ang lalaki nang tuluyang sumandal ang ulo niya sa balikat nito. Pero dinig niya ang ginawa nitong pagbuntong hininga habang inaayos nito ang pagbubuhat sa buong bigat ng kanyang katawan. You little princess. Bulong pa nito malapit sa kanyang tenga. Ramdam niya ang paglalakad nito patungo sa isang partikular na direksyon. Ang isang kamay nito ay humahaplos sa kanyang buhok, habang ang isa naman nitong kamay ay nasa likod. Ang init na hatid ng palad nito sa kanyang balat ay lalong nagpapaantok sa kanya, at hindi na niya namalayan pa ang sumunod na nangyari. Muling napabuntong hininga si Franco nang ilapag niya sa kama ang katawan ng kanyang asawa. Napalunok siya nang makita niya ang kakinisan ng balat nito. Ang kagandahan ng kariktang nakatambad sa kanyang harapan ay tila tuksong nagpapabilis sa kanyang puso. Agad niya yung tinakpan ng kumot bago pa siya makagawa ng anuman. Umupo siya sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang pisngi ni Celine. Kahit ano pang masamang salita ang lumabas sa bibig ng asawa, she would still be an angel in his eyes. No, she's more like a goddess. She was everything she could dream of. So fragile, so soft, so young, yet so womanly in his eyes. He desired her so much that it's hurting him. Isang pakiramdam na hindi niya madama pa sa kanyang dating kasintahan na si Glenda. Hindi niya malaman kung anong dapat gawin. Pare-pareho silang biktima ng manipulasyong sinimula ng kani-kaniyang pamilya. Subalit magagawa ba niyang magalit sa isang aksidenteng naghatid sa buhay niya kay Celine? Nang mawala ito sa paningin niya kanina sa mall, ay gusto niyang suntukin ang sarili. Because there was no excuse on what he had doing in front of her. Pagkalito at awa sa dating nobya ang nagtulak sa kanya upang yakapin ito. Nang mapansin niyang wala na ito doon, ay para siyang hilo sa paghahanap sa buong mall. Iniwan niyang mag-isa si Glenda dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa. Pinigilan siya nito subalit hindi siya nagpaawat. Sinabi niya ditong tatawagan niya na lang ito kapag malinaw na sa kanyang lahat. Pero alam niyang hindi siya sigurado sa sarili. Nandoon ang galit para sa kanyang mga magulang, ngunit hindi na iyon kasing tindi sa mismong araw ng kasal nila ni Glenda. Minahal niya ito subalit hindi niya sigurado kung magagawa niya ang lahat para dito tulad ng dati. Why did we become like this? Mahinang wika niya. As he stroked her cheeks, there goes again the prodigious feeling on his chest. Lalo na nang unconscious na tumaas ang kamay ng babae at damhin ang kanyang kamay na nakalapat sa pisngi nito. Pakiramdam niya siya na ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. For he was the first man on the life of this girl. For he was able to touch her freely like this.
He couldn't help but be enthralled with a mysterious feeling. Nakakatakot subalit hindi niya makuhang pigilan at hindi niya gustong pakawalan. He kissed her forehead carefully at nang maramdaman niya ang init na nagmumula roon, ay pumasok na siya sa loob ng banyo. Kumuha siya ng bimpo at isang palanggitang may maligamgam na tubig. Muli siyang naupo sa tabi ng asawa at pinunasan ang mukha nito. Unti-unting nagmulat ito ng mga mata. Her eyes really are something to look at. Franco? Yes? Masuyong pinagmasdan niya ang asawa. Babalik ka ba kay Glenda? Garalgal ang boses nito. Tumingala siya upang pigilan ang emosyon. Parang may kung anong bumara sa kanyang lalamunan sa tono ng pagtatanong nito. Hindi ko alam. Mahal mo ba siya? It was supposed to be that way. Pagak siyang tumawa. At ikaw? Seryosong muling bumaling siya dito. Did you already fall for me, Celine? May lungkot ang banayad ng ngiti nito. It wasn't supposed to be that way. May kung anong saya ang pumuno sa kanyang puso nang makumpirma niya ang damdamin ni Celine. Bakit? 'Cause I'm just your fake wife. Dahil may kasunduan tayong maghihiwalay tayo sa loob ng 1 taon. And now, you already have someone you wanted to be with no matter what. Ayokong maging hadlang at lalong ayokong kamuhian mo ko dahil sa nararamdaman ko. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan niyo ng mahigpit. Kailanman ay hindi ko magagawang magalit sa'yo. Umiling ito. That's not good. Kung itatrato mo pa rin ako tulad ng dati, hindi ko magagawang umalis sa tabi mo, Franco. Kumunot ang noon niya. May plano ka bang iwanan ako ng maaga? Iyon ang hinihingi ng pagkakataon. Umiling siya. I don't want that. Hindi ba siya nagkagustuhan para sa isa pang pagkakamali? It's always based on who you really love. Sa kasamaang palad, hindi ako ang taong yun sa buhay mo. Kailangan mong kausapin ng parents mo. Unfair para sa girlfriend mo ang nangyari, Franco. Napasapo siya sa noo. Gusto mong gawin ko yun? I thought you hate her. Yes, I hate her. Pero hindi ibig sabihin nun na iwawaksi ko kung anong nararapat sa hindi dapat. Kung isa siyang biktima, siya ang mas nasasaktan sa lahat ng nangyayaring to, Franco. Tumango siya. Yes, alam ko. Namasama ang mata nito. I like you, Franco. Napangiti siya habang pinapahid ng mga daliri niya ang luha sa mga mata ng asawa. Anong nagustuhan mo sa akin? Ang lahat-lahat sa iyo. Ang lahat ng nakikita ko. Ang lahat ng nadarama ng puso ko. Tama man o mali, positibo man o hindi. Gusto kong malaman mo na gustong-gusto kita. Sapat nang alam mo ang bagay na yon. Putol nito sa linya niya. Hindi na niya napigilan ng sarili. Muli niya itong siniil ng halik. Yumakap sa leeg niya ang mga braso ni Celine. Hilaplos ng mga daliri nito ang batok niya. When their lips separated, their gazes locked to each other. Kailangan mo nang magpahinga. Kumapit ito sa braso niya. Dito ka lang sa tabi ko, kahit ngayon lang. Hinalikan niya ang noo nito. I won't leave you till your fever subsides. Nang magmulat ng mga mata si Celine, ay pumuno ang kahungkagan sa kanyang puso. Wala na ang kanyang asawa sa loob ng kanyang kwarto. Inalis niya ang bimpo na nasa kanyang noo. Sinalat niya ang sariling noo. Her fever was gone. Hindi na rin siya gaanong nahihilo. Nang tumingin siya sa labas ng bintana, ay nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag. Nakabalot pa rin ang katawan niya ng kumot. Nakita niya sa bedside table ang tray kung saan nandoon ang isang mangkok ng mainit na soup, kasama ang isang basong tubig at ang gamot na iinumin niya. Wala sa loob na inabot niya yon nang maramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. Nang maubos niya iyon ay agad na ininom niya ang gamot. Wala siyang nakitang note na galing kay Franco. Pumasok siya sa loob ng banyo at mabilis na naghilamos. Humugot na lang siya ng kahit anong bestida mula sa closet. Nang lumabas siya sa kwarto, ay naulanigan niyang may nagtatalo mula sa salas. Napakunot ang noo niya. Boses ni Franco ang naririnig niya. You shouldn't be here, Glenda. At bakit hindi, Franco? Was it wrong to be worried about my boyfriend's affair? My wife is here. May sakit siya kaya pwede bang hinaan mo ang boses mo, Glenda? And how did you even know my address? Sinundan kita. At bakit mo naman ako sinusundan? Nagkasundo tayong tatawagan na lang kita, di ba? Tinatanong pa ba yun? Sa tingin mo ba hindi ako mag-aalala? Gayong ibang babae ang kasama mo sa 10 oras ng gabing to?
Sumilip si Celine mula sa pinto ng kwarto. Kitang-kita niya ang dalawa. Nakatayo ang kanyang asawa, samantalang prenteng nakaupo naman si Glenda sa sofa. Napahawak si Franco sa batok at napatingala. Napabuntong hininga ito. Hindi yun sapat na rason para pumunta ka dito, Glenda. Let's talk somewhere else. Huwag nating istorbohin ng taong nagpapahinga. Nang hawakan nito sa braso ang nobya, ay pumagsi ang babae. Bakit ba ganyan na lang pag-aalala mo sa babaeng yun? Nagtatanong ka nang alam mo ang sagot. Bakit? 'Cause she's my wife. Napahawak si Celine sa puso niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Nakaramdam siya ng galak sa kanyang puso. Don't take me for a fool, Franco. Kahit ang isang bulag mararamdamang hindi normal ang pagsasama niyo ng asawa mo. Pinakasalan mo lang siya para may isalbang kahiyang sasapitin ng pamilya mo. Ako dapat ang nasa posisyon niya eh. She was just a second choice. Parang may tumusok naman sa kanya dahil sa sinabi ng babae. Hindi yun isang kasinungalingan. Totoo namang pinakasalan siya ni Franco para hindi malagay sa kahihiya ng pamilya nito. Kung may ibang options man ng lalaki, ay hindi nito makukuhang pakasalan ng isang estrangherang gaya niya. Ano bang gusto mong gawin ko, Glenda? Hindi ko na may babalik pa ang oras para pigilan pa mga nangyari na. Kung totoo man ang sinasabi mong may kinalaman ng papa ko sa pagkawala mo, then I am here to say sorry. Napailing ang babae. Hindi ka naniniwala sa akin, no? No. Gusto ko lang kumpirmahin at magkakaharap tayong lahat nila papa para magkaalaman na. Paano kung totoo? Anong gagawin mo? Hihiwalayan mo ba ang asawa mo para sa akin? Napahinto ito. Huwag natin ditong pag-usapan ng bagay na yan. Gusto ko ngayon ko na malaman, Franco. This is just too much. Namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. Tinakpan ito ng kamay ang bibig at waring hahagulhol anumang sandali. Nawala lang ako saglit dyan sa buhay mo. Pero mukhang may babae nang pumalit sa akin dyan sa puso mo. Akala ko, ako lang nakikita mo. Yeah, she's young and beautiful. Sobra. Na alam kong posibleng mahulog ka sa kanya. And here I am, so pathetic. Naghahabol sa isang bagay na pag-aari na ng iba. Pero hindi ko magawang kalimutan ka, Franco. Glenda. I love you, Franco. At nakahanda akong gawin ng lahat para bumalik ka lang sa akin. She stepped forward, then kissed him suddenly. Napalunok na lang si Celine. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang kanyang pagsinghap. His husband was kissing another woman in front of her. Hindi niya namalayan na tumutulo na ang mga luha niya. Sa huli ay alam niyang hindi magiging kanya ang lalaking napamahal na sa puso niya. Franco couldn't be there for her. Alam niya yon simula pa lang. But still, she just wanted him for herself. Yet, there is no other way that it could happen. Paano pa niya ilalaban ang kanyang asawa kung alam niyang may isang tao siyang sasaktan? Tama bang magpaubaya na lang siya sa totoong unang minahal nito o ilalaban niya ang kanyang asawa? Nahihirapan siyang isipin yon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.